So, what's up sa inyo mga tet kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Arise Crossover. At kung hindi nyo pa po nakikita, lumabas na po yung event tab para sa Arise Crossover. So, in-announce na po nila na magkakaroon ng update sa Sabado. And ngayon, nandito na naman ulit ako para turuan or paalahanan kayo kung ano po ba yung mga dapat nyong gawin bago mag-update. Okay. So, bawat ituturo ko sa inyo mga tit kuya is mahalaga na dapat i-grind or bigyan nyo ng pansin kasi kailangan ready po kayo sa bagong update. So, magbibigay ako sa inyo ng sneak peeks kung ano ba yung mga mangyayari sa update sa Sabado. Pero ang isa na sa mga hula ko talaga is magkakaroon po tayo ng bagong raid. Kasi feeling ko tagal na nung winter nung nilabas. Almost 2 weeks or 3 weeks na ba? 2 weeks ata. Alam ko 2 weeks nung nilabas yung winter before. So, dapat lang na magkaroon nga ng bagong raid kasi nga halos lahat nawa one hit na po yung raid na yun. So, dapat lang talaga na magkaroon ng bagong raid kasi doon matatry yung mga bago nating mga weapon and shadows. So, wag na po natin patagalin mga tit kuya. Simulan natin tong video to. So, umpisahan muna natin mga tit kuya sa leaks, okay? Itong unang papakita ko sa inyo is unang sneak peek, okay? Ito po ay tinatawag na dungeon keys. So, mga dungeon keys, kailangan po siya i-crop, okay? Kita nyo naman, kung pinapakita ko na sa screen, meron po kayong mga requirements dito para sa mga dungeon keys. So, isa na dito is yung runes, tapos dust, tapos yung parang key na parang tawagin nating molder. Kasi parang yun yung pagbabasehan ng bawat keys. So, may iba't ibang mga keys. Pansin nyo naman, iba't ibang keys na nakadepende sa bawat dungeon. So, ewan ko bakit dungeon keys ang tawag sa kanila kung meron na tayong mga runes. So, feeling ko hindi naman sila ginagamit pagbukas ng dungeon. Pero, feeling ko ginagamit sila sa chest. Okay? Magbubukas tayo ng chest. Yun lang yung hula ko mga tit kuya. Parang feeling ko kada dungeon may chest, then pwede tayo magbukas, tapos makakuha tayo ng drops or anything na related sa keys. Kasi yun lang yung naisip kong pwedeng makuha or pwedeng paggamitan. Hindi naman pwedeng gawin nilang requirement is para makapag-dungeon ka, kailangan mo gumastos ng dust tapos runes ng specific dungeon para makapag-dungeon doon. So, mawawalan ng sense yung dungeons pag ganun. So, feeling ko magkakaroon tayo ng loot boxes. Yun na lang yung sabihin natin, loot boxes na free to play syempre. Kasi yun. Kaya maganda mga tit kuya, kung may mga runes po kayo, magtabi po kayo, lalo na yung sa mga magagandang dungeon. For example, yung sa Hunter ngayon. Ako naman kasi hindi na ako nagamit ng runes kasi max na po ako sa lahat, okay? Doon, dagdag ko lang din mga tit kuya, maganda kung meron kayong tinatawag na Game Pass na storage, okay? Yung storage, extra storage, or ultra storage, kahit anong storage, kasi nadadagdagan po yung space ninyo para doon sa runes, okay? Kasi etong bagong dungeon keys kakain ng runes, tapos kakain din siya ng dust. So magandang may dust din pala kayo, okay? Alam kong kailangan nyo mag-enchant, kailangan nyo gamitin sa mag-enrank kayo ng mga shadow. Pero magtabi kayo, okay? Magtabi kayo para sa update kasi kailangan po ng dust sa update. Okay? So, sunod ko yung papakita sa inyo mga tit kuya is isang leak photo kung saan ito ata yung bagong raid. So, kung hindi nyo po alam, yung kay Carl Gagan or tinatawag na Tas, nung pumunta sila sa Jinwoo, doon po ata ang magiging bagong raid. Kasi feeling ko raid talaga to Ito yung kung napanood nyo na yung solo leveling, ito yung na-trap sila, yung mga kasama niyang A-rank doon sa lugar ni Tas. Kasi sobrang lalakas pala ng mga red orcs doon, okay? So feeling ko ito yung bagong raid. Kung makakalaban natin si Carl Galgan or Tas. Meron naman sa solo leveling na map dito, meron ng Tas, pero feeling ko doon yung Tas doon is iba. Okay, iba yung magiging design. Tapos, syempre, mas malakas. Yun lang yung para sa akin na mga tit. Kaya para sa akin talaga, bagong raid to. Tapos related kay Tas. Kasi medyo,
Medyo pasok kasi alam ko naging red gate yung dungeon na yun, naging red gate din. Parang katulad lang din sa ano, sa may winter. Nagkaroon din ng problema, naging red gate. So, feeling ko kinukuha lang nila yung mga ganun sa ano, sa anime din. So, I hope sa future na updates magkaroon din tayo ng related or galing sa ano, Ragnarok, Solo Leveling Ragnarok. Kung di nyo po alam yung sequel, yung sa anak na po ni Sanjin. Sana malagay nila yun sa future updates. Madami silang pagkukuhanan ng mga raids or something bosses. So mga tip ko, additional sneak peek lang, biglang nilabas lang, buti nag-edit pa ako. May nilabas na naman na bagong sneak peek yung devs. Tapos ang sabi dito, 10 years in the dungeon, and yung nasa picture is yung tatay po ni Sanjin Woo. Kung hindi nyo po alam, yung tatay ni Sanjin Woo ay, okay, spoiler na. I-spoil ko kayo. Kung ayaw nyo makinig, skip nyo na lang to. Pero spoiler, yung tatay ni Sanjin Woo is nakulong po sa dungeon for 10 years. Then, isa po siyang ruler vessel, okay? May vessel siya ng, ruler vessel siya. Siya yung, katulad ni, sino yun? Yung sa Hunter Association, vessel din yun eh. Yan. So, yan. Ito lang yung sneak peek. Ewan ko kung bagong shadow to na darating. Siguro, kung magkakaroon ng bagong N+, pwedeng N+ yung tatay ni Sanjin Woo. Kung gagawin nila kasi malakas po ang tatay ni Sanjin Woo. Okay, sobrang lakas po ng tatay niya. Okay, since mga kuya, tapos na tayo sa mga leaks. Pag-uusapan na naman natin kung ano po yung mga dapat yung pagandaan. Unang-una, shadows. Okay? Shadows. Okay, kung may napapansin kayo, meron na po akong N+. Dalawa po N+ ko ngayon, okay? Kung wala po kayong N+, okay lang. Ang mahalaga magkaroon kayo ng full N-team. N-team. Kahit sinong N, kahit si Snow or Magma kasi almost dikit lang po sila. Tignan nyo naman, dikit na dikit lang ang damage nila. Kaya wala kayong problema. Pero mas maganda kung makakakuha kayo ng N+, okay? So, saan po nakukuha si N+? Sanjin Woo or Monarch? Sa Infernal, mas pinakamadali Infernal. Tapos, ang kailangan nyo po para ma-aray si Sanjin Woo na N+ is kailangan nyo ng gantong relic, okay? Tingnan nyo yung relic ko. Pag may Eye of Ascension kayo, kahit E, okay lang. Kasi yung E, mataas na din. Pero mas mataas yung A, syempre. Then, yung Sigil, kailangan nyo din. Ay, yung Eye of Ascension na kukuha kay Statue. Tapos, yung Black Monarch Sigil is nakukuha kay Jinwoo kapag double dungeon. Tapos, yung Paranormal Eye is nakukuha po sa Kindama. Okay? Sa Kindama. Arise Lock. So, ganyang setup po yung kailangan nyo kapag mag-grind kayo ng N+. Tapos, dagdag natin yung title na Unking kung meron na kayo. Kung wala pa, pwede nyo gamitin yung Adept. May plus 10 lock. Okay? Yan po yung mga kailangan nyo sa N+. So, okay lang kung wala kayong N+, basta meron kayong full N team, okay? Yun po yung mahalaga kasi kung magkakaroon po ng bagong raid, kailangan nyo ng mas malakas na shadow. Okay? Yun po yung pinakakailangan ninyo. So, ang gawin niyo ngayon, sa mga susunod na araw, may 2 days kayo, mag-grind kayo ng shadow while also grinding your weapon, okay? So next naman is yung weapon na nga. Sabi ko, weapon, kasi nga may bagong enchant po, yung tinatawag na Shadow Affinity. Kapag mas malakas weapon nyo, mas malakas din yung shadow ninyo. So kailangan meron kayo nitong enchant na to. Papakita ko sa inyo ng mas malapitan. Okay, punta tayo dito. Tapos dito. So maganda mga tit kuya kung makapag-grind kayo ng SS rank na weapon. Katulad dito, Royal Rapier, SS rank na may Sharp 8. Tapos Shadow Affinity 7. Yan po yung max. Kahit wala na po yung Shadow Aspect kasi hindi naman kayo mag-hit masyado. Yung Shadow Affinity yung pinakamahalaga sa dalawa. Kasi mas malalakas po yung shadow ninyo. Depende sa weapon damage ninyo. Tinuruan ko naman kayo kung paano na mag-grind ng legendary or mythic sa Arise. So, gamitin nyo na lang yun if kaya ninyo. Kasi yun lang din yung mabilis na way para makapag-grind kayo ng mga malalakas na weapon. Mahalaga yung weapon kasi mahalaga lang siya dahil dun sa Shadow Affinity actually. Yun lang yung pinaka-purpose niya para ma-boost pa po yung shadow ninyo. Extra damage din naman siya pero ang habol ko lang talaga sa weapon mga titkuya is yung Shadow Affinity tsaka loot, okay? Pwede pala kumuha kung di nyo kayang
Kung di nyo kayang makakuha ng Shadow Affinity na mataas, kuha kayo loot mataas, tapos i-grind nyo yung dust. Yan, para madali kayo makagrind ng dust. Tapos, yun yung pwede nyo gamitin pang reroll or itabi nyo para nga sa update panggawa ng dungeon keys, okay? Yan, so kuha kayo loot, sharpness 8, tapos Shadow Affinity. Yung tatlong yun yung pinakamalaga kahit wala na po yung Vorpal. Natsambahan ko lang yung Vorpal nung nag-i-spin ako. So, yun. So, next naman mga tit kuya is relics. Kailangan meron na kayong magagandang relics. Okay? Dapat nag-grind kayo ng relics. Kahit hindi po SS, okay? S is fine. Okay? Yung S kasi, tsaka SS, almost dikit lang sila. Pero yung konting-konting percent na yun, nagmamatter po talaga yun. Kasi meron po akong ka-guild. Okay, yung officer namin, kung di nyo pa kilala, ilang beses ko na siya nabanggit, si Aaron or tinatawag na si Ray. Mas malakas po yung shadow niya kaysa sa akin actually. Dahil complete po siya ng SS rank na mga pang shadow level. Okay, yun. Kahit S yung akin, medyo lamang siya ng shadow damage sa akin kasi may konting percentage na nagmamatter pagdating doon. Pero okay lang po S, huwag kayong mag-alala, okay lang yung S. Huwag kayong masyadong pangginaan ng loob kung wala kayong SS. S lang po is okay. So pagdating po sa shadow level, okay, binago ko na yung akin simula nung lumabas yung Radiant Crest. Okay, ito na po yung mga bagong setup na pwede nyong gawin para mas lumakas po yung shadow ninyo. Snow Crown, Crown of Snow, alam nyo na yan, kay Snow. Radiant Crest, nagda-drop po sa Hunter, okay? Nakuha ko po yun sa E-rank dungeon, okay? E-rank, hindi po kailangan SS rank yung i-grind nyo. Nagda-drop yan sa any rank, tumataas lang yung chance kapag mas mataas yung rank ng dungeon. Tapos itong Echo Shard is sa tawag dito, sa face heal, okay? Sa face heal. So si Ray kasi meron siyang SS na Echo Shard tsaka SS na Crown. Ang kulang na lang na ata niya is SS na Radiant Crest. Di kasi natutulog yung taong yun eh. So yan. So yan yung mga kailangan nyo pagdating po sa shadow level. So ganito po itsura. Kapag may shadow level ka na complete, ganito po kalakas yung shadows ninyo. 401 SX. Kaso tataas pa yan kapag meron kayong title na master na nagbibigay ng shadow level 10. Okay? Pag in-equip ko yan, shadow level, okay, 900 SX, almost 1 SP na po yung damage ng monarch ko. Kapag tinignan ko yung ultimate niya, tignan natin, hindi ko kasi makikita doon eh. Dito natin tignan, N+, ang ultimate niya is umaabot ng 10 SP. Okay, ang taas po. 10 SP yung ultimate niya, tapos almost 1 SP yung damage naman niya. Okay, yan po siya shadow level. Sunod is yung sa Arise Lock. So Arise Lock, wala po akong masyadong SS. Isa lang, Paranormal Eye, galing sa Kindama. Silent Veil, galing sa Grass. Flicker Crest, galing sa Moritown. So madali lang naman yan. Okay, madali lang i-grind yan. Tapos yung title na pwede nyo i-paris dyan kapag gusto nyo mag-arise is yung Ant-King, yung Purge the Colony quest. Ayun o. Yung sa mga ants, kung meron kayo, maganda yan. Kung wala, pwede po yung Adept. May Arise Lock po yung Adept. So, pwede yan po sa mga walang Arise Lock ng Ant-King. Okay? Next naman is ang Drop Chance. So, Drop Chance, ito po talaga yung, kung hindi nyo alam, unahin nyo pong i-grind ang mga Drop Relic bago ang ibang Relic. Okay? Unahin nyo to. Basta pag may nakita kayong dungeon, kunyari dungeon ng pang Dragon Ball, dungeon ng pang Braum or One Piece, unahin nyo yun lagi, okay? Kasi kailangan nyo yung mga drop chance para makuha pa yung ibang relic. Kasi hindi nyo makukuha yung mga SS, yung mga S, o yung ibang magagandang relic kung wala po kayong drop chance. Kasi importante po sila, okay? Ito lang sa akin, kahit S lang or A lang, okay na po yun. So, Blood Chalice sa 50, kay Magma sa 50 floor. Tapos Sight Node, Dragon Ball. Drip Compass is sa Braum, One Piece. Tapos yung pwede nyo iparis na title, ito, Drop Chance, Beginner. Okay? Yan, pinaparis ko po yan kapag nag-grind ako ng relics. So, medyo minamalas lang ako sa relics ngayon. So, pwede nyo gamitin yan. Okay? Kung wala kayong magandang relic, ito, title. Okay? Title, pwede yung gamitin.
Tapos next is ito naman specific pang rank up ko to, yung pangkuha ko ng N+ to. So tinuro ko naman na sa inyo to. High of Ascension, Monarch Sigil, tsaka Paranormal. Yan po yung pang rank up or pangkuha ko ng N+. Yan po yung ginagamit ko. Pwede kung wala kayong rank up na rune or rank up na relic, meron pong tinatawag na Awaken, may rank up lock. Tapos pwede nyo parisan din ng Ant-King para tumaas yung Arise or Adept para sa Arise ulit. So yun. Yun lang naman yung mga relic na kailangan ninyo. Madami. Pero kung meron naman na kayo, yung iba na lang po yung i-grind nyo. Mag-grind nyo yan habang nagda-dungeon kayo or may ginagawa kayong iba. So huwag nyo masyadong intindihin kasi makukuha nyo yan habang nagda-dungeon kayo. So next naman mga titkuya is mga extra items lang. Sabihin natin mga boost. Okay? Ang dami pong lumalabas na tinatawag natin codes ng mga nakarang update. So ang dami na lang pinamigay na boost. Dapat meron po kayo ngayon. Okay? Dapat meron kayong stock. Lalo na yung drop potion. Dapat may stock po kayo. Kasi kung hindi nyo naman ginagamit, naiipon lang naman yan. Ako kasi nagagamit ko yung akin. Kaya dapat yung sa inyo, kung hindi nyo naman kailangan, itabi nyo na lang para po sa update. Gamitin ninyo. And kung kailangan nyo mag-grind ng weapon, sige, gamit kayo drop potion habang wala pa yung update. Tapos kung kailangan nyo mag-grind ng cash, sige, gamit muna kayo kasi wala pa namang bagong island next update sa pagkakaalam ko. Kasi feeling ko talaga raid yun. So gems pwede rin naman. Yan, mga pwede nyong gamitin yan sa ngayon. Okay, pero magtatabi pa rin kayo. Magtabi pa rin kayo para sa update. Huwag kayong gagamit ng gagamit. Next po, na pag-uusapan natin is yung Game Pass. Kung wala pa kayo, dapat nag-grind din kayo nito. Ang daming kailangan i-grind, no? Medyo nakakapagod siya kahit papaano. So, kunin nyo lang yung mga importante. Ang pwede kong i-recommend kung halos meron na kayong lahat is yung storage. Para madami kayong ma-store na runes and dust para sa next update. Kasi kailangan nyo paggawa ng dungeon keys, okay? Makakatulong yan kapag maggagawa tayo para meron kayong madaming matabi. Yun lang naman sa Game Pass kasi kung tatanungin nyo ko kung ano pinaka-importanting Game Pass, mahirap sabihin ngayon, yung para sa akin, yung extra equip na shadow. Saan ba yun? Yung extra, ito, yung 749 kasi meta ang shadow. So, magandang meron kayong extra shadow na suot-suot, lalo na kung end rank or end plus. The best yan, syempre. Mas malakas kasi ang shadow kaysa sa weapon ng sobra-sobra. Kaya siguro kung magre-recommend ako mga titkuya kung anong magandang unang bilhin, extra equip. Tapos sunod ninyo is yung 2 times cash. So gawa na lang tayo ng tier list para sa Game Pass sa susunod kasi mahirap pag-usapan ngayon dahil masyado pong madami. So binigay ko lang yung opinion ko kung anong magandang unahin, extra equip po. Yun po yung pinakamagandang unahin. So, last na pag-uusapan natin mga titkuya is player stats or player levels. Kung paano ba yun, kung ano ba yung dapat yung paghandaan doon. Ito nga, sabi ko sa inyo, sinabi ko na to dati pa, sasabihin ko ulit. Almost 90% po ng stats ninyo or lakas ninyo ay nanggagaling po dito sa player stats. Okay? Dito po lahat nanggagaling. Kaya maganda po na nag-grind po kayo ng level kasi dito nyo po kukuhanin lahat ng damage na to, yung mga yan. Syempre yung additional na lang na tulong nyan, yung nakadagdag dyan is yung relics ninyo. So kapag nag-dungeon kayo, makapag-grind kayo ng relics tsaka levels, diba? So 2 in 1 yun mga titkuya. Actually 3 in 1 kasi makakakuha pa kayo tickets, okay? Makapag-grind kayo tickets. So kailangan nagque-quest kayo, okay? Nagka-quest kayo. So lately nalaman ko lang din na nagana po ang XP boost. Okay? Papakita ko sa inyo, may papakita ko sa inyong clip. So dito sa clip na to, trinay ko kahapon lang. Actually kahapon lang, promise, kasi gusto ko magpa-level 200 para makuha yung title na master. Okay? So diyan sa clip na to, naggumamit lang po ako ng XP boost saka ko clean yung quest. Kasi akala ko hindi napatong yung kasi fix yung binibigay. Yung pala napatong siya. So kapag mag-request kayo, ang gagawin nyo, tatapusin nyo muna lahat pero wag nyo i-claim.
tapusin nyo yung main quest, daily quest, or weekly quest ng sabay-sabay. Sabay gamit kayo ng XP boost, tapos i-claim nyo lahat. Okay? Ganun po gagawin nyo para mabilis kayo lumevel up. Kahapon ko lang yun nalaman, sorry mga tit kuya, kasi nagagrind ako kahapon, gusto ko i-try, kahapon ko lang din nalaman. Kaya ngayon ko lang na-share. Okay? Pagpasensyahan nyo yan, hindi ko talaga alam. Kasi kung alam ko yan, dapat shinare ko na yun sa mga nakaraang kong videos. Ngayon lang kasi ako nag-level 200 eh. So, yun. Dagdag ko lang, pwede kayong mag-reset ng quest, okay? Recommend ko bukas kayo mag-reset ng quest. Kasi nag-reset po ako ng quest kahapon kasi nga nag-grind ako. May mga quest sa weekly quest na kailangan nyo ng ant or tapos nung tawag dito, winter, hindi ko sure kung meron. Hindi siya pare-parehas na quest, okay? Madaming set of quest pala siya. Akala ko kapag yung quest na yon, ganun lang din yung uulit. Madali kasi yung unang quest eh. So, nung pagka-reset ko ulit, ang hirap na ng quest. Kailangan nyo ng Ant King 4. Ilang oras kada sa 4 na oras kasi every hour lang naman nalabas yon. So, magandang gawin tong weekly quest sa Friday, okay? Friday to Sunday kasi 2 times po nag-i-spawn yung mga raid. Okay, 2 times sila sa every Friday to Sunday. Kaya bukas na po kayo mag-grind ng weekly quest kung mag-grind kayo kasi maubos oras ninyo pag nag-grind kayo ngayon. Pag nag-reset kayo, maganda bukas kasi 2 times. Mas mabilis nyo matatapos. Tapos yung daily, ganun din. Sa daily, medyo din kasi may winter rin na quest doon. So, yun yung mga nadagdag kong pwedeng i-recommend sa inyo. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya, no? I hope na may natutunan kayo and ma-apply nyo kagad itong mga tinuro ko sa inyo today. Sana makapag-grind kayo ng mga magagandang shadows, makapag-grind kayo ng mga weapon, makapag-grind kayo ng mga relic, and makapag-grind kayo ng ticket. Okay? Ang dami pong kailangan i-grind. Alam ko, mahirap makahabol sa Arise kapag bago ka. Pero sana huwag kayo titigil sa pag-grind. So, yun. Hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Kung may natutunan man kayo, nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe. Malapit na po tayo mag 1k subs mga tit kuya. So, thank you po sa mga nagsusubscribe. Lalo na yung mga kakabayan ko dyan. Okay? Philippines #1. So, thank you sa inyo mga tit kuya. Kita-kita na lang tayo next video. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. So, dito na lang ako. Paalam!